Para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa aking mga kwento, just click like and subscribe at pindutin ang notification bell, mga kaseparada. No copyright intended po. Thank you so much! Matandang dalaga ang teacher na si Laura o Teacher Laura. Hindi man kagandahan, hindi rin naman ito pangit. Sadya lang naging busy ito sa pagtulong sa mga kapatid at pamangkin sa pagpapaaral ng mga ito. At hindi niya namamalayan na 40 na pala siya. Hindi rin kasi ito pala ayos at masyadong seryoso sa buhay, kaya't hindi ito ligawin. Madalas kasi itong mapagkamalang masungit, ngunit hindi naman. Pag naman inaaya siya ng mga co-teacher niya para gumimik, ay todo tanggi ang dalaga. Katwiran niya, pagod siya at uuwi na lang upang magpahinga. Kaya't hindi niya namamalayan, edad 40 na pala siya. May mga manligaw naman sa kanya, pero nainip nang nagtagal. Ang boyfriend niyang si Hector. Gusto na kasi nitong magkaroon ng pamilya ng panahong iyon. Ngunit siya ay hindi pa handa dahil sa dami ng responsibilidad sa pamilya. Kaya't nabalitaan na lang niya na nakabuntis ito at nagpakasal na sa iba. Nang hinayang si Laura pero huli na, kasal na ito hanggang sa hindi na nga nakipagrelasyon ang dalaga at ayaw na masaktan. Nakalimot siya sa sakit at hindi niya namalayan ang paglipas ng panahon. Isang gabi, naisip ni Laura ang kalagayan. May sari-sarili ng pamilya ang kanyang 3 kapatid at siya na lang ang wala. Kahit anak na lang sana, sabi pa niya sa sarili. Medyo may ipon na din kasi ang dalaga, pero batid niya na hindi sapat ang pera. Kailangan niya ng makakasama sa buhay sa kanyang pagtanda. Sa naisip, malungkot ang dalaga. May pera nga siya. Posible namang mag-isa siya pagdating ng araw. Magsisiman ay huli na ang lahat. Kaya't walang magawa ang dalaga at nakatulog na lang na dala-dala ang isiping iyon. Kinabukasan, pagpasok sa school, ay napansin ng dalaga ang bago nilang security guard. "Good morning, ma'am," bati nito sa kanya. Hindi ito gwapo, ngunit may matinong katawan. Agad na kinilabutan ng dalaga na tila ba kinikilig nang makita ito. Patay mali siya lang na pumasok ang dalaga. Samantala, si Rodel naman, ang bagong guard, ay bumulong ng lihim. "Suplada, hindi naman maganda," sabi nito, at tumalikod na lang upang magtungo sa guardhouse. Pagdating sa kanyang silid-aralan, na malapit lang sa guardhouse, at tanaw ang lalaki, ay hindi maiwasan ng tingin ulit ng dalaga ang guard. Sa kauna-unahang pagkakataon mula noon ay muling nagka-interes ang dalaga sa isang lalaki. Epekto kaya ito ng mga naisip niya kagabi, sabi niya sa sarili. Maya-maya pa ay nagdatingan na ang mga estudyante ng dalaga at pilit pinopokus ang sarili sa pagtuturo. Ngunit paminsan-minsan ay hindi sinasadyang napapatanaw sa lalaking bago sa kanilang school. Hapon uwian nang mapadaan ng dalaga sa guardhouse, ay nakita niya na nakatingin ang guard sa kanya, kaya't pinamulahan ng muka ang dalaga at dali-daling lumabas ng gate. Si Rodel naman nang makitang naiilang ang dalaga, ay inalis na lang ang tingin dito at inihanda ang mga gamit upang makauwi na rin. May asawa si Rodel at isang anak. 35 na ito at may makisig na katawan. Malaga din kasi ito sa kalusugan at madalas nga itong mapagkamalang playboy. Hindi naman, medyo lang, sabi nito sa mga nagsasabi sa kanya. Mahal niya ang pamilya, ngunit sabi nga nila, hindi man masamang tumikim ng iba. Paminsan-minsan, wag lang sobra. Kaya't pag may pagkakataon, aminado siya na nagkakasala din siya. Pero hindi naman niya pinababayaan ang pamilya. Libang-libang lang, kumbaga. Pagdating sa bahay ni Laura, agad na tumingin sa salamin upang tingnan ang sarili. Oo, aminado siya, hindi siya maganda. Pero kung mag-aayos, pwede, nasabi niya sa sarili na nangingiti pa. Binata pa kaya si Kuya Guard? Tanong niya sa sarili. Parang hindi na, may itsura eh. At saka mukhang babaero. Sagot niya, ngunit pasaway yata siya ngayon kasi type talaga niya ito.
binata man o may sabit. Determinadong sabi pa niya, makikitikim lang naman ako, hindi ko aagawin. Pakonsuelo pa niya. Kinabukasan nga, agad na nag-ayos ang dalaga na napansin ni Aling Mila ang kanyang ina. Aba Laura anak, ang ganda mo yata ngayon. Kakaiba ang aura mo. Talagay nay, sabi naman ng dalaga. Sadyang nagpaganda ng araw na iyon. Oo anak, sagot nito sa dalagang anak. Sige po inay, salamat. Pasok na po ako at nag-spray pa ng pabango bago lumabas ng bahay. Naiiling na lang ang ina nito. Pagdating sa tapat ng school, tumingin muna sa salamin si Laura bago bumaba ng tricycle. At pagtapat sa gate, binati niya si Rodel. Good morning ma'am, magalang na sabi nito. Good morning kuya guard, sabi naman ng dalaga sa nabiglang lalaki. At ang alanganing ngumiti sa kanya. Sinuklian naman ng dalaga ng pinakamatamis niyang ngiti, saka tumalikod. Nang araw na iyon, inspiradong magturo ang dalaga, sapagkat abot tanaw niya lang ang lalaki na siya niyang kinagigiliwan. Simula nga noon, lagi nang may ekstrang ngiti ang dalaga kay Rodel, na napapansin naman ng lalaki. Patay mali siya na lang ito. Lumipas ang mga araw, nalaman ni Laura na may asawa at anak na ito, na laking dismayan niya. Ngunit sabi niya sa sarili, pwede naman sigurong tikman, hindi ko naman aangkinin. Isang hapon, late nang umuwi ang dalaga. Patilim na noon at siya na lang ang naiwan sa school. May tinapos kasi siyang report na kailangan na kinabukasan. At hindi niya namalayan na sobrang pagkabisi na madilim na. Kung hindi pa siya kinatok ng guard, hindi pa niya mapapansin. Ma'am, gabi na po, kayo na lang ang naiwan dito, sabi ng nahihiyang si Rodel sa dalaga. At napatingin ang dalaga sa labas. Oo nga, madilim na pala. Sorry, Rodel, sabi ng dalaga. Pakisuyo naman, pakisara ang mga bintana, sabi pa nito. At agad naman tumalima ang lalaki. Nang malapit na nitong matapos ang ginagawa, ay pinatay ng dalaga ang ilaw at medyo madilim na. Nilapitan na niya ang binata at sinabi ang pakay, Rodel, gusto kita. Huwag ka sanang magagalit. Walang ligoy na sabi ng dalaga. Nalabis na ikinabigla naman ng binata. Pero ma'am, may asawa at anak po ako, sabi nito. Natuwa naman ang dalaga sa sagot nito na tila okay lang dito pero ipinapaalam sa kanya na pamilyado ito. Okay lang sa akin kahit pampalipas oras mo lang ako, gusto ko lang pagbigyan ang sigaw ng damdamin ko. Bahagyang nawala ng kibo ang lalaki at pinag-isipan kung seryoso ba ito o hindi. At kita niya sa mukha nito na seryoso ang dalaga. Hindi ba masyado namang mabilis? Ma'am, hirit pa niya. 3 buwan na kitang kilala at hindi ko mapigil na humanga sa'yo. Ayoko naman na magsisi ako na hindi ko sinunod ang gusto ko. Yun lang at agad na nilapitan si Rodel at tinalikan ito sa labi. Sa una ay hindi agad kumilos si Rodel, pero nang tumagal, gumanti na rin ito ng halikan kay Laura. Nang matapos iyon, tumalikod ang dalaga at sinamsam ang mga gamit upang humanda sa pag-uwi. Walang kibuan ang dalawa nang makalabas ng gate. Si Laura naman hindi alam kung saan humugot ng lakas ng loob upang gawin iyon kay Rodel. Siguro nga ay sobrang gusto niya ang lalaki kaya't nagawa niya iyon. Hindi naman pumalag kaya gusto din, sabi pa niya sa sarili. Malalaki ang iting umuwi siya ng bahay. Nang gabing iyon, baon niya sa pagtulog ang nangyari sa kanila ng binata. Nagpatuloy ang lihim na unawaan ng dalawa. Sadyang nagpapalit umuwi ang dalaga para sa pagtatagpo nila ng lalaki sa kanyang silid-aralan. Doon malaya nilang ginagalugad ang katawan ng isa't isa. Ngunit sabi nga, hindi pa sila dumadating sa exciting part. Hanggang necking at petting lang sila at labis na nag-i-enjoy ang dalaga. Tulad ngayon, halos luhubad na ang dalaga at pinagsawaan na ni Rodel ang itas na parte ng dalaga. Nakasaklang paharap dito kaya't ang alaga naman ng binata ay galit na, ngunit ayaw naman niyang pilitin ang dalaga kung hanggang saan lang ang gusto nito, doon lang siya kahit sobrang sakit na ng kanyang puson.
Kapwa pawis ang dalawa nang tumigil. Bumaba ang dalaga sa pagkakasaklang sa lalaki at inayos ang sarili. Hindi pa siya handa. Alam naman iyon ni Rodel at labis siyang humanga sa katatagan nito kahit hanggang doon pa lang ang kaya niyang ibigay. Maya-maya pa ay palabas na sila ng lalaki sa gate ng school na tila walang ginawang milagro. Kani-kanina lang. Ganun dumaan ang mga araw sa buhay nila ni Rodel. Alam naman ng dalaga na wala silang label, pero masaya siya sa ginagawa. At hanga din ito sa lalaki, hindi kasi ito mapagsamantala. Siya pa nga ang nasusunod madalas, kaya't lalong lumalim ang paghanga niya dito. Kaya't nagpasya siya na sorpresahin ito. Nang hapong iyon ay lihim ulit na nagkita ang dalawa. Sadya niyang maagang umuwi sa mga nakakalipas na araw, kaya't hindi sila nagkikita. Kaya't nang hapong iyon, paggabi ulit siya at alam na ni Rodel ang ibig sabihin niyon. Nang patayin ni Laura ang ilaw, agad na pumasok ang binata sa kwarto at hinanap ang dalaga sa may kadiliman na kwarto. Palibhasa ay sanay na, agad niya itong nakita. Agad na hinalikan ng buong alab na tila ba sabik na sabik. Lumaban naman si Laura ng buong alab din, kaya't tuwang-tuwa ang lalaking kasuyo. Kung dati ay kakandong na agad ang dalaga kay Rodel, this time ay hindi. Tinungo ng dalaga ang mesa. Dito, hila si Rodel. Doon inalis ng dalaga ang lahat ng saplot sa katawan. Nabigla man si Rodel at nagtataka. Nagpatuloy naman ito. Angkinin mo ako, Rodel. Sayo ako sa gabing ito. Walang ano-ano'y sabi ng dalaga sa nabiglang lalaki. Saglit lang naman itong natigilan, pero maya-maya pa ay tila may pagmamadali din itong naghubad ng lahat ng kasuotan. Doon nga saksi ang mesa ng dalaga nang pag-isahin ng lalaki ang kanilang katawan. Nagmamadali pa ito na para bang anumang oras ay magbabago ang isip ang dalaga. Kaya't maya-maya pa pawisan na kapwa ang dalaga sa katatapos lang nilang kamunduhan. Masayang-masaya ang dalaga sapagkat natupad ang kanyang pangarap na mangyari ito sa kanila ni Rodel. Maingat na tumayo si Laura at nagbihis na. Walang kibuan ang mga ito na lumabas ng kwarto. Buong akala ni Laura ay tuloy-tuloy na ang mga masasayang nangyayari sa kanila ni Rodel. Pero sa kasamaang palad, may nakakita sa kanila ni Rodel na madalas nilang paglabas ng sabay at kumalat iyon sa school, 1 buwan matapos may mangyari sa kanila. Baliwala lang naman sa dalaga ang naririnig. Katwiran niya, tsismis lang iyon at wala silang ebidensya. Kaya't patuloy ang lihim na pagkikita nila. Pero sa pagkakataong iyon, mas maingat din ang lalaki. Hindi na sila sabay lumabas at sa loob ng CR sila nagpapakaligaya. At pigil na pigil ni Laura ang kanyang mga ugol tuwing nakakarating siya sa sukdulan. Ganon nagpatuloy ang kanilang pagtatagpo. Ngunit sabi nga, lahat ay may hangganan. Dahil nang sumunod na buwan, nagbuntis si Laura na laking tuwa naman ng dalaga dahil magkakaroon na siya ng anak. Yun lang, kailangan niyang umalis sa pagiging guro niya dahil wala naman siyang maihaharap na ama sa kanilang principal. At alam niya, bawal iyon sa kanyang propesyon. Malungkot man ay wala siyang magagawa. Mahal niya ang bata sa kanyang sinapupuyanan. Kaya't pinili niya itong buhayin. Agad na ipinagtapat ni Laura sa mga magulang ang kanyang kalagayan. Sa una ay nagalit ang mga ito sapagkat guro siya at kung kailan matanda na ito ay saka siya nagkaganoon. Ngunit matiga naman niyang ipinaliwanag sa mga ito na kaya niya ginawa iyon ay upang magkaroon siya ng makakasama sa pagtanda kahit walang asawa at handa siya na sa anumang sasabihin ng mga tao sa kanya. Dahil sabi nga niya, ang mga sasabihin ng mga tao ay lilipas, ngunit ang katotohanang tatandang siyang mag-isa pagdating ng araw ay hindi niya kakayanin. Sapat naman ang ipon ko, pangungumbinsi pa nito sa mga magulang. Sa huli sabi niya, kung hindi niyo po ako mauunawaan ay wala akong magagawa. Inay, itay, seryoso po ako. Bubuhayin ko ang batang ito, itakwil niyo man ako.
Nagkasala na po ako at ayoko na pong dagdagan. Kung aalisan ko siya ng buhay, tukoy nito sa kanyang ipinagbubuntis. Dahil sa nakitang determinasyon ng mga magulang sa kanya, napilitan ng mga ito na tanggapin na lang ang pangyayari. Nag-resign si Laura sa pagtuturo bago pa man lumaki ang kanyang tiyan at nagpa siyang umuwi sa probinsya ng ama upang makaiwas sa tsismis ng mga marites. Sa una ay nahirapan ng dalaga dahil hindi naman siya sanay sa probinsya. Ngunit para sa anak ay kinaya ng dalaga. Nagpa siya ang dalaga na ipaalam kay Rodel na buntis siya, ngunit hindi na sinabi ang kanyang kinaroroonan upang hindi na makagulo sa pamilya ng lalaki. Masaya na lang niyang palalakihin ng anak na mag-isa at kapalaran na lang ang magsasabi kung magkikita pa ang kanyang mag-ama. Ang mahalaga ngayon ay hindi na siya mag-aalala na mag-iisa siya sa pagtanda at hindi siya nagsisisi na sinunod niya ang sariling kagustuhan. Lahat naman ay nagkakasala, pero pwede namang magsisi at harapin ang konsekwensya ng iyong nagawa. Para sa kanya, tutuwid niya ang pagkakasala niya sa pagpapalaki ng kanyang anak. Dahil batid niya na wala itong kasalanan, tanging siya lang, kaya't hindi dapat ito madamay. Mula noon, nagsimula si Laura kasama ang anak sa malayong probinsya ng kanyang ama.